What's up, guys? Ito ang Season 3 na Nograms Fire Force series, siguradong magugustuhan mo ito. Nagsimula ang kwento sa mga halimaw na apoy na sumisigaw at nagwawala, nang biglang may nagpakitang tao at ngumiti. Habang nakatayo si Karen sa gilid, naririnig niya ang malakas na iyak ni Haumea. Bakas sa mukha niya na nag-aalala siya kay Haumea. Biglang lumapit si Haumea at pinatahimik si Karen. Inaya niya si Karen at sinabing kailangan nilang makipagkita sa iba pang pillars at gagabayan nila ang imperyo sa tunay nitong anyo. Lumipat ang eksena sa kampo ng Company 8. Habang nasa taas sina Shinra at Arthur, bigla silang naglaban. Mabilis nilang inatake ang isa't isa. Habang naglalaban sila, narinig ito mula sa ibaba ng mga kasamahan nilang sina Vulcan Joseph, isang engineer, at si Lisa, isang third-generation pyrokinetic. Naramdaman din ito ng lieutenant nilang si Takehisa. Habang nagtetrain sina Shinra, ang ibang miyembro ng Company 8 at iba pa ay nagsama-sama para imbestigahan kung meron pa silang makukuhang impormasyon mula sa nangyaring Great Cataclysm noong 250 years ago. May nakita malapit sa spatial tier, at sa loob naman ng gubat ang Perpetual Thermal Energy Plant Amaterasu, na pugad pala ng mga Demon Infernals. Pero matagumpay nila itong pinatumba. Pangalawang misyon ay ang imbestigahan ang Hejima Industries, at dun formado na ang Hejima Industries at ang White Clad ay walang collaborative relationship. Isa pa ay ang kaso ni Reka Hoshimiya, dating first, na ginagawa niyang mga infernal ang mga bata. Matagumpay na rin nila itong nahuli at napigilan. Habang sina Shinra at ang Company 8 ay patuloy sa pag-eensayo at pagpapalakas, dahil sa mga matagumpay na operasyon at misyon nila, mas lalong lumakas ang mga miyembro ng Company 8, lalong-lalo na ang ating bida na si Shinra Kusakabe. Lumipat naman tayo kay Captain Obi, kung saan nagbibigay siya ng report sa kanilang chief. Sobrang natuwa ang chief nila dahil sa sobrang daming matagumpay na misyon na makakatulong pa sa pag-unlad ng Company 8. Kaya masayang sumagot si Captain Obi. Kay Anga, Chief, simula nang binuo natin ang Company 8, hindi ko inakalang ganito kalayo ang mararating natin. Sobrang pinuri niya ang chief, pero binalik ito sa kanya at sinabing, "Hindi ako, lahat ng credit ay karapat-dapat sa'yo, Captain Obi." Pero natigil sila nang may mga maingay na nagtatakbuhan at bigla silang pinasok. Sabay pakilala bilang Tokyo Imperial. Nagsalita si Captain Obi at sinabing, nasa gitna sila ng meeting at biglaan silang pumasok. Sabay tanong kung ano ang balak ng mga sundalong ito. Pero biglang sinabi ng sundalo na kailangan sumama ni Captain Obi sa kanya at huwag man laban dahil ipoposas siya. Sobrang nainis ang chief, pero pinigilan siya ni Captain Obi at sinabing, ayos lang, baka may pagkakamali lang ang army. Habang paalis si Captain Obi, sobrang nagulat siya at nagtaka kung bakit napunta roon ang White Clad. Lumipat naman tayo kina Shinra, kung saan natapos na ang kanilang spar training. Pinatigil na sila. Pero ayaw pa ring magpapigil ng dalawa at patuloy pa rin sa pag-aaway at asaran. Kaya naman binulyawan uli sila ni Maki na nagpahintulang saglit sa kanila, pero nagpatuloy muli. Kaya napilitan si Maki na humingi ng backup kay sister, at sa isang pindot ng button, natigil ang dalawa. Pero kahit makukulit sila, natutuwa si Maki dahil sobrang nag-improve ang dalawa at may mga natutunang bagong teknik. Kaya sumang-ayon si Cutie Pie, at sinabing, oo, lalo na si Shinra. Sinabi niya na nai-imagine niya ang kamatayan at kumukuha siya roon ng hysterical na lakas sa apoy. Kaya naman napatanong si sister kung ganoon din ba ang iniisip ni Arthur. Kaya pinaliwanag ni Tamaki na noong tinanong niya si Arthur kung saan siya kumukuha ng hysterical strength, ang sagot niya ay, iniisip ko lang ang panty ng mga cute na babae, ayun, sobrang lumalakas na ako. Kaya naman napa-comment si Maki. Hay nako, matalino si Arthur, pero may pagkatanga. Maya-maya, natigil silang lahat at naging alerto nang tumunog ang emergency alarm. Lumipat naman tayo sa isang priest na nagsasabing simula ng Great Cataclysm, namuhay ang mga tao sa takot dahil sa spontaneous human combustions. Dagdag pa niya, ngayon na raw ang oras upang ma-reborn ang Empire at magkaisa bilang iisa. Ilang oras ang nakalipas, pinatawag ng priest si Captain Leonard Burns. Kaya nagtanong ito, ano ang kailangan mo sa amin? Sumagot ang priest at sinabing, hanggang ngayon, ang Empire ay hindi makakilos bilang iisa, dahil sa sobrang daming kapangyarihang magkakahiwalay.
Pero sa tingin ko, kailangan na nating magkaisa para sa kapakanan ng buong empire, at para sa ating Diyos na si Sol. Kapag naging kasanib natin sila, magiging iisa tayo at mas makapangyarihan. Pero nagulat ang lahat nang makita kung sino ang tinutukoy ng priest, ito ang kalaban nilang white-clad. Idinagdag pa na ang white-clad ay mga possessor ng Adala Burst at totoo raw ang pananampalataya nila sa Diyos na si Sol. Pero biglang sumigaw si Captain Burns. Nababaliw ka na ba? Sila ang kalaban ng ating empire. Biglang nagsalita si Haumea, kakaiba bang makita mo kami dito sa Cathedral, Leonard Burns? Galit na sumigaw ang isa sa mga miyembro ng company isa. Siyempre, ang mga kagaya nyo ay hindi dapat nandito. Pero sumagot si Haumea, bumalik lang kami sa lugar kung saan kami nagmula. Agad namang nagalit si Captain Burns at sumigaw. Mga traitor, inuutusan ko kayong lumayas dito sa sacred place na ito. Pero nagsalita si Haumea at sinabing, ang lugar na ito ay ang puso ng Holy Soul Temple. Wala kaming intensyong lumaban dito. Nagpunta lang kami para makipag-usap. Pero nagalit pa rin si Karen at gusto pa ring lumaban. Kaya pinigilan siya ng kanyang kasama at sinabing, tama sila, tumigil ka. Andito tayo sa Curia. Kaya naman agad tumigil din si Captain Burns at nagtanong, kung ayaw nyo ng gulo, bakit kayo nagpunta dito? Ano ang kailangan nyo? Sa isip ni Haumea, naisip niyang basahin ang isipan ni Captain Burns. At bigla siyang nagsalita, Captain Burns, hindi mo pa ba na-realize? Napakunot noo si Captain Burns. Ano ang ibig mong sabihin? Kaya nagpatuloy si Haumea, ang kanang mata mong nawala, yun ang pinakamalinaw na pruweba. Nakita mo na ang katotohanan ng mundong ito. Pero hindi mo pa kayang i-verify ito. Ang goal mo ay i-devote ang sarili mo sa priest, at ganun din ang aming paniniwala. Binanggit pa niya si Rekha Hoshamiya. Si Rekha, isa siyang devout believer. Pero naligaw siya ng landas patungo sa evangelism. Galit namang sumagot ang isa sa mga kasama nila. Pinatay niyo siya, di ba? Pero kalmado lang si Haumea. Sa pagtupad ng aming plano, may kailangang isakripisyo. Sumigaw pa rin ang sundalo. Anong plano ang sinasabi niyo? Mamamatay tao kayo. Nagpatuloy si Haumea. Hindi nyo ba nararamdaman ang sinasabi ko? Dapat may nararamdaman kayong fragment ng will ng Great Cosmos. Biglang natulala si Captain Burns. May pumasok sa isipan niya, tila ba isang makapangyarihang nilalang ang nasa harap nila. Habang tahimik lang si Captain Burns, mainit na sumagot pa rin ang kasama niya. Alam namin ang masama niyong plano. Nasimulan ulit ang Great Cataclysm. Pero ipinaliwanag ng priest na ang mga tunay na nananampalataya kay Sol ay hindi ganun ang layunin. Kaya nagulat ang iba, hindi lang pala ang Great Cataclysm ang goal ng white-clad. Napaisip sila, ang Diyos ba naming si Sol, gusto ba talaga niya ang ganitong bagay? Lumapit si Haumea kay Captain Burns at marahang sinabi, pinalit mo ang kanan mong mata para makita yun, di ba? Ang tunay na estado ng mundo, at ang hinaharap na ating kakaharapin. Sumagot si Captain Burns. Ano ang tunay niyong layunin? Ano ang objectives ng grupo nyo? Muli, seryosong nagsalita si Haumea. Ang gusto naming gawin, ay gawing araw ang matubig na mundong ito, kagaya ng ginawa ng araw noon. Hindi makapaniwala ang mga kasama ni Captain Burns. Ganun na lang ka-absurd ang plano ng white-clad? Pero muling nagsalita si Haumea, punong-puno ng paniniwala. Patunayan mo ang pananampalataya mo. Leonard Burns. Habang nanginginig si Captain Burns, tila may nilalang siyang nakikita sa harap niya. Napabulong siya, Panginoon, ikaw ba yan? Habang nagsasalita si Haumea, absolute correct judgment, absolute blind devotion, divine madness. Hindi makagalaw si Captain Burns. Tila may lumalabas sa isipan niya, isang nakakakilabot na imahe na hindi niya maipaliwanag. Nagulat ang lahat nang biglang lumuhod si Captain Burns. Ang pinakamalakas nilang mandirigma, ang kanilang pangunahing sandata laban sa kaaway, ay lumuhod. Ang dahilan, may lumabas na isang nilalang sa harap niya, isang napakalakas na presensyang tinatawag niyang Diyos. Samantala, sa kampo ng Company 8, hindi makapaniwala ang lahat nang malaman nilang hinuli si Captain Obi. Sabi ng kanilang lieutenant, sa ngayon, nasa kustodiya ng Army si Captain Obi, nakakulong. Pero dinagdag pa niya, kasama ng Army, ang white-clad. Nabigla ang lahat. Ibig sabihin, hawak ng kalaban ang kanilang kapitan? Paano naging kakampi ng white-clad ang mismong Army natin? Tanong ni Vulcan.
Sagot ng lieutenant. Misteryo pa rin kung anong paraan ang ginamit ng White Clad para pasukin ang puso ng ating empire. Pero malinaw ang objective nila, ang Adala Burst ni Shinra. Biglang sumigaw si Arthur. Okay sige, alay na lang natin si Shinra sa kanila para sa kapayapaan. Pero galit na sumigaw ang lieutenant. Hindi pwede, hindi yan ang pamamaraan ng Company 8. At si Captain Obi mismo ang nag-utos na huwag isuko ang mga kasamahan. Agad silang pinatigil ni Victor. Maya-maya lang, darating na rito ang army. Kaya nagdesisyon ang lieutenant. Kung sino ang gustong maiwan, maaari kayong maiwan. Ako, maghahanda na para sa rescue mission kay Captain Obi. At kapag ginawa ko to, siguradong ituturing akong traidor ng Empire. Sabi ni Maki, ibig sabihin, aalis ka na sa Company 8? Tumango ang lieutenant. Oo, mag-isa akong kikilos. Umalis na kayo dito. Dahil kapag nangyari yun, hindi na ako lieutenant ng Company 8. Pero biglang nagsalita si Shinra. Sasama ako sa'yo, hindi ba obvious? Tara, iligtas natin si Captain Obi. Sumali si Arthur, sabay sabing. Siyempre sasama ako, gusto ko rin yun. Pero hindi lang sila, lahat sila ay nagdesisyong sumama. Lahat handang lumaban para iligtas ang kapitan na mahal nila. Kaya agad silang pinaghanda ng lieutenant. Nagpa-excite ito sa buong grupo. Napabuntong hininga si Victor. Sobrang loyal talaga ng first at second company sa Empire. Ibig sabihin, magiging kalaban natin sila. Wala tayong aasahang tulong. Pero kahit ganun, nakita niya ang determinasyon ng buong grupo. Pero grabe, sobrang bilib ako sa inyo. Kahit ganun kalakas ang kalaban, excited pa rin kayong lumaban. At sobrang na-proud siya. Kaya sinabi ni Lieutenant, dahil hindi lang basta grupo ito, isa tayong pamilya. Kaya tinanong niya si Victor kung ano ang plano niya. Kaya nagsalita si Victor, ang Company 8 ay hinahabol at pipigilan ang misteryo ng spontaneous human combustion na magdadala ng panganib sa mundo. Kaya alam na ni Victor mula pa lang sa simula na ang Company 8 ay kakaharapin ng lahat para dito. Dinagdag pa niya na, dahil magre-rebelde sila, ang magiging kalaban nila ay ang Tokyo Empire, na nagpangiti ng malaki kay Shinra. Bumalik tayo kina Captain Burns at Haumea. Sinabi ni Captain Burns na nadakip na nila si Captain Obi, sabay tanong, ang paghuli ba kay Shinra at kanyang Adala Burst ay ang will ng Evangelist? Sumagot si Haumea ng oo, at si Captain Obi ang pain para puntahan ang kanilang ikaapat na pillar na si Shinra. Sinabi pa niyang si Captain Obi ay dapat biyayaan dahil sa paggabay niya kay Shinra. Kaya sinabi ni Captain Burns, oo, todo ang pananampalataya niya sa ating Diyos na si Sol, kaya dapat natin siyang biyayaan ng saya at ibalik sa apoy ng ating Diyos. Kaya implantahan natin ng insekto si Captain Obi upang maging infernal at halimaw ng apoy. At habang nangyayari ang usapan na ito, biglang napasok si Shinra sa Adala Link, kung saan nakikita at naririnig niya ang pinag-uusapan ni Haumea at Captain Burns. Laking gulat ni Shinra nang marinig na gusto palang gawin ni Captain Burns na infernal si Captain Obi. Kaya naman agad siyang natulala, at dali-dali niyang sinabing sa kanila lahat na wala na silang oras at kailangan na nilang magmadali. Agad silang nagplano umalis. Lumipat naman tayo kay Captain Obi, kung saan nagpapalakas pa rin siya kahit nasa loob ng kulungan. Hindi makapaniwala ang mga gwardya na halos araw-araw ay ginagawa niya ito nang walang tigil. Grabe, batak na batak si Captain Obi, malayo Hero Hanma ang likod. Pagkatapos nito, agad siyang humingi ng tubig sa gwardya, pero nairita ito at tumanggi sabay sabing. Ano sa tingin mo, restore nito? Kaya nagdahilan si Captain Obi, paano kung mamatay ako sa uhaw? Pero tumanggi pa rin ang gwardya at sinabing, kasalanan mo yan, sobra ka sa exercise. Pero seryosong umupo at napaisip si Captain Obi. Ano na kaya ang nangyayari sa labas? Kumalat naman ang fake news tungkol sa Company 8, kung saan sinisiraan sila ng Empire at sinasabing naaresto si Captain Obi sapagkat kinidnap daw niya si Shinra Kusakabe at ginamit ang Holy Fire ng Adala Link. Kaya iba't iba ang reaksyon ng mga tao patungkol dito, at hindi makapaniwala na may nangyayaring ganito sa loob ng Fire Force. Umabot na rin ang balita sa mga miyembro ng ibang company, at hindi rin sila makapaniwala sa nagawa raw ni Captain Obi. Pero ramdam ng isa nilang kasama na may mali sa balita, at imposibleng gawin yun ni Captain Obi, lalo na't kilala nila siya, pati na rin si Shinra. Lumipat naman tayo sa Company 8,
kung saan sinabi ni Tanda kay Captain Habana na itinakwil na ng Empire ang Company 8. Sinabi pa niyang concern siya kay Captain Habana dahil may patagang koneksyon siya at patagang tinutulungan ang Company 8. Dagdag pa niya, ngayon na tinuturing na traitor ang Company 8, dapat na niyang itigil ang pag-a-assist sa kanila. Pero nakatulala lang si Captain Habana, tila may iniisip na malalim at nararamdaman na kakaiba sa Empire. Lumipat naman tayo kay Venom Arrow, kung saan inaaya siyang makipag-inuman mamaya at mag-celebrate. Pero seryoso si Venom Arrow at hindi siya pinansin. Kaya napaisip ang kausap niya na baka natalo na naman si Venom Arrow sa sugal kaya siya bad trip. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang sinubukang sabihan ng balita, pero pinutol siya ni Venom Arrow at sinabing alam na niya. Lumalabas na ito pala ang kinatatakutan ni Venom Arrow na mangyari, na magkaisa ang Empire sa maling paraan. Kaya agad siyang nagtanong kung may contact na sila sa Company 8, pero wala pa rin hanggang ngayon. Kaya napasabi si Venom Arrow, sabi ko na nga ba, mapupuno ng kalaban ng buong Empire. Sinarado na ng mga sundalo ang Company 8. Nilusob nila ito at hinanap ang mga bahay kung saan posible silang magtago. Nagkataong nagtatago pala ang Company 8 sa isang abandonadong lugar na dinala sa kanila ni Victor Lake. Hindi na nila alam ang susunod na gagawin. Kaya napasabi si Victor na mga pro daw sila pagdating sa trabaho ng Fire Force, pero sa pagiging outlaw o kriminal, wala silang ka-clue-clue. Sumagot si Vulcan, sabi niya ang galing naman daw ni Victor, nerd lang naman ito sa Empire, at ano raw ang alam niya sa pagiging outcast. Nagsalita naman si Victor at sinabing naaalala pa ba nila nung tinanong ni Captain Obi kung nasa side ba siya ng Company 8 o Hajima. Hindi raw siya nakasagot noon, pero ang totoo, wala siya sa dalawang yun. Isa raw siyang outlaw at may kasama siyang isang malupit na individual. Lumakad siya papunta sa isang puno at sinabing matagal na silang outlaw, bago pa naging outlaw ang Company 8. Bigla namang lumabas mula sa puno ang mortal na kaaway ni Shinra, si Joker. Nagulat silang lahat dahil hindi nila inakalang ang kagaya ni Victor ay mapapasama sa isang kriminal tulad ni Joker. Nagsalita si Joker at sinabi kay Shinra na sa wakas, pumanig na rin siya sa kadiliman, Devil. Sabi naman ni Victor, kung ang Company 8 ang hero ng mga tao, sila naman ang hero ng kadiliman, kung saan nililigtas nila ang mga tao sa likod ng mga anino, at walang nakakaalam nito. Umalis si Joker at sinabing sundan siya kung ayaw nilang mahuli ng kalaban. Pero nag-aalangan pa rin si Shinra at sinabing hindi siya basta-basta magtitiwala sa kagaya ni Joker. Sagot naman ni Joker, wala na raw silang oras, at kung gusto niyang mahuli ng kalaban, bahala siya. Wala nang choice ang lahat kundi sumunod kay Joker upang mailigtas si Captain Obi. Dinala sila ni Joker sa isang manhole at sinabi niyang matagal na niyang inaantay na kumampi sa kanila ang Company 8 dahil alam niyang mangyayari ito. Sobrang lonely na raw kasi dahil dalawa lang sila. Bilang veteranong outlaw, tuturuan daw niya sila kung paano maglakad sa dilim. Pinapili sila ni Joker, lumakad sa liwanag o sumama sa kanya sa kadiliman. Siyempre, para kay Captain Obi, pinili nilang sumama kay Joker upang mailigtas ito. Pagbaba nila sa manhole, pumasok sila sa kastilyo ni Joker. Kinilabutan si Tamaki dahil puro weird na bagay ang laman ng hideout ni Joker. Pero napansin ni Victor na nakaamba ang baril ni Lieutenant, kaya sinabi niyang naiintindihan niya kung hindi pa sila makapagtitiwala kay Joker, pero maniwala raw sila, todo ang tiwala ni Joker sa Company 8. Agad nagsalita si Lieutenant at sinabing kailangan agad nilang malaman kung nasaan si Captain Obi. Pero hindi na raw kailangan dahil alam na pala agad ni Joker kung nasaan ito, at dinala raw siya sa Fuchu Prison, ang lugar kung saan nilalagay ang mga pinakamasasama at pinakadelikadong kriminal. Lumipat tayo kila Captain Burns, kung saan sinasabi ni Haumea na masaya siya dahil nag-convert at tinanggap sila ni Captain Burns. Nagsalita naman si Captain Burns na bilang isang citizen at priest, kailangan niyang paglingkuran ang Holy Soul Temple. Pero simula nang maranasan niya ang Adalaling, nagsimula siyang magduda sa Holy Soul Temple. Mas naramdaman daw niya ang presensya ng Diyos sa Evangelist, at sa tingin niya, ang Evangelist ang tunay na Holy Soul. Hindi na ito basta paglilingkod lang, dahil nakita niya mismo, harapan, ang tinuturing niyang Diyos. Kaya sinabi ni Haumea na nababasa niya ang utak ni Burns, at siguradong sigurado siyang nagsasabi ito ng totoo. Sa kabilang banda, nagsimula na ang misyon ni na Joker at Shinra papunta sa Fuchu Prison.
Hindi maiwasan ni Shinra na kabahan at mag-alala, baka huli na ang lahat para sa kanilang kapitan. Samantala, nilapitan na ng mga white-clad si Captain Obi. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang kailangan nila, pero hindi sila sumagot. Sa halip, nagsimula silang magritual, at ipinakilala ang isa sa kanila bilang The Destroyer. Ngunit walang pakialam si Captain Obi at sinabing bilisan nila at pakawalan na siya. Sumagot ulit ang white-clad na parang baliw, sinasabing hindi siya mabibili ng pera dahil isa siyang munting ginto. Sagot niya sa tanong ni Obi, oo, pakakawalan siya, pero sa isang kondisyon, kailangan niyang maging isang infernal. Lumapit pa ang dalawa pang white-clad, dala ang mga insekto na ginagamit sa pag-transform. Habang ang Company 8 naman ay magkasama para tuparin ang misyon na ibinigay sa kanila ni Joker. Nagrereklamo si Vulcan, tanong niya kung maglalakad ba sila papuntang Fuchu Prison dahil sobrang layo nito. Pero sinabi ni Victor na may dala pa silang sasakyan, ito ang pinakamabilis na paraan para makarating agad. Duda pa rin si Lieutenant, tanong niya kung mapagkakatiwalaan ba talaga si Joker. Kaya napatanong si Victor kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya mapagkatiwalaan, sabay sabing kung may tiwala sila sa kanya, dapat magtiwala rin sila kay Joker. Siya ang Dark Hero ng Tokyo. Habang si Joker naman ay mabilis nang papunta kay Captain Obi, napaisip si Shinra at sinabing hindi siya makapaniwalang magiging kakampi niya si Joker. Sabi ni Joker, matagal na siyang sinusubukang i-recruit, hindi lang ito agad na gets ni Shinra. Pero una pa lang, alam na ni Joker na dito haantong ang lahat. Doon lang napagtanto ni Shinra na totoo nga ang sinasabi ni Joker, pero sinubukan pa rin niyang i-deny ito at sinabing hindi pa rin siya magtitiwala sa kanya. Sumang-ayon naman si Joker at sinabing tama si Shinra, huwag basta-basta magtitiwala kahit kanino. Dahil dito, napatanong si Shinra kung bakit na ba sila tinutulungan ni Joker. Ipinaliwanag ni Joker na ang mga kagaya niyang gumagalaw sa anino ay hindi pwedeng mawala ng kagaya ni Captain Obi, dahil kailangan ng lahat ang katulad ni Obi. Nabigla si Shinra sa sinabi ni Joker. Nagpatuloy pa si Joker at sinabi na kapag matagal ka nang nasa kadiliman, doon mo lang talaga makikita kung ano ang tunay na liwanag. Kaya naman nasabi ni Shinra na si Captain Obi ang liwanag na tinutukoy ni Joker. Pero dinagdagan pa ito ni Joker. Hindi ang Holy Temple o ang Diyos na si Sol ang liwanag, at hindi lang si Captain Obi ang magsisilbing liwanag ng lahat. Sinabi ni Joker na pati si Shinra Kusakabe ay ang totoong liwanag ng mundo. Hindi makapaniwala si Shinra. Ganito pala ang pagkatao ni Joker, isang taong inakala niyang puro kasamaan lang. Ngunit binalaan siya ni Joker, maraming malalakas na kalaban sa loob ng presinto. Naroon ang halimaw na si Captain Burns, at ang destroyer na pumatay kay Haig. Dagdag pa ni Joker, ang mga pillars ay may mga tagapagtanggol. At sa seryosong tono, sinabi niya kay Shinra na poprotektahan niya ito. Pero tumanggi si Shinra, kaya na raw niyang protektahan ang sarili niya ngayon. Mas lumakas na siya, kaya na niyang labanan si Joker, pati si Captain Burns. Pabirong tanong ni Joker kung kaya na rin ba niyang talunin si Venom Arrow. Pero natahimik si Shinra, alam niyang imposible yon. Dumating na sila sa spot, at iniutos ni Joker na pasabugin na ang lugar para marinig sila ng lahat. Yumanig ang buong presinto sa atake ni Shinra. Naramdaman nito maging ng destroyer, at pati si Captain Burns, na nagsabing, so, nakarating ka na rin, Shinra Kusakabe. Grabe! Ito na ang simula ng matinding labanan sa pagitan ng Company 8 at ng buong Empire. Kaya mag-subscribe ka na para masubaybayan ang mga susunod na episode. Huwag kalimutang mag-like at share para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.